Kaugnay sa muling pagharap ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Senado, makaparehan po natin ang abogado niya si Attorney Stephen David. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Igan. Opo. Yung kanyang mga matipid na sagot, no, ni Alice Guo kahapon sa Senado, ba't hindi ho niya direktang masagot? At tama ho ba na self-incriminatory lahat ho ng tanong ng mga senador? Well, hindi naman lahat ng tanong self-incriminatory, no? Pero marami self-incriminatory. Okay. O pwedeng self-incriminatory. Oo. Pero hindi siya korte. Alin ang hindi korte? Yung Senate hearing, di ba? Ano yan eh? Ang talagang basic niyan eh, in aid of legislation. So yung tinatanong lang po kung siya si Alice Guo o si Guo Waping, hindi po pwedeng sagutin yon? Ano yun? Self-incriminatory yun kung sasagutin niya. Papaliwanag ko na lang. Kasi una-una, ang right against self-incrimination, hindi lang naman sa korte yan eh. Sa lahat ng proceeding, maski sa legislature. Okay. Ganito kasi yan, sa Senate or sa Congress, resource person ang tawag sa kanila dyan. Hindi naman testigo, hindi naman akusado. No? Kaya tinatanong sila dyan kasi may gusto silang gawing batas o i-correct na batas. Yes, oh. In aid of legislation. Ngayon, kung ano yung sasabihin ng resource person, dapat yun ang magiging basihan nila ng pagbalangkas ng batas, hindi para mag-imbestiga. Ang problema kasi, yung nangyayari dati kasi, pag Senate investigation or Congress, yung kanilang committee report, pagkatapos masabit, saka sila magpa-file ng criminal case. Kung merong findings, kasi incident lang yan sa pagbalangkas nila ng batas. Opo. Ang nangyari kasi dito, resource person ka, pero before ka pa matapos mag-testify o magsalita, hindi naman testify, mag-resource person, Opo. ka ng case. So, sino ang tao na gusto magdiin sa kanyang sarili? Halimbawa, kagaya niyan, yung mga kasong sinampa sa korte, paano ngayon Didepensahan, oo. paano didepensahan kung ikaw mismo ibidiin mo yung sarili mo? Under the Constitution. Ang Constitution kasi mas mataas yan sa anumang agency ng gobyerno. So ang Constitution, kailangan galangan natin. Kasi ang Constitution, sinasabi niya, ang bawat akusado ay may karapatang manahimik para hindi ma-incriminate yung sarili niya. So, Opo. yun ang dilema niya. Kahit gusto niya sabihin yung katotohanan, hindi niya nahihindras niya siya ng kanyang karapatang magsalita. Baka maapektuhan yung mga kaso sa korte. Bakit maapektuhan kung tinatanong ko siya halimbawa, sabihin niya ako Guo Waping. Halimbawa, sabihin niya, siya si Guo Waping. Guo Waping. Ang mangyayari nun, pagdating ng kaso sa COMELEC, yung misrepresentation na pinail sa kanya, wala na siyang kailangang idepensa kasi inamin mo na pala na Chinese ka eh. Oo. So, hindi ka Pilipino. At guilty ka na kagad ng misrepresentation, di ba? Oo. Kung sinabi naman niya, hindi ako, tapos siya pala, perjury naman yon. Alam mo, ang hirap kasi kung papay lang ka ng criminal case, pero pipilitin ka magsalita laban sa sarili mo. Dapat, kung kaya nga maganda yung sinasabi ni Senator Coco Paniagua, kailangan respetuhin din natin ang Constitution. Okay. Pinasulat kay Alice Guo ng mga senador yung sinasabi nag-facilitate po sa kanila sa yate. Kilala niyo po ba yung isinulat? O ito ba, siyempre, hiningan ng approval ninyo. At lumitaw ba na ito'y Pinoy o dayuhan po, attorney? Sinabi naman niya, di ba? Ano yan eh? Sinabi naman niya kung sino yan eh. Kaya lang, siyempre ako may lawyer-client privilege. Yes, yes. Divulge yan. Pero siyempre, alam ko, sinabi niya sa akin. Opo. Wala naman sa gobyerno, walang posisyon. Ano siya? Sibilyan, walang posisyon sa gobyerno. Wala. Di ba sabi niya tayo? Pero sa tingin niyo ba yung naging proseso kahapon nahusgahan na ng mga senador yung kliyente ninyo at hindi talaga magiging cooperative sa mga susunod na public hearing? Actually, tagal na yun kahit doon pa na mga first Senate year. Kumbinsido na, sabi nga niya, kumbinsido na kami na nagsisinungaling ka. Kumbinsido na kami na ganyan. Hindi ko nga maintindihan ba't kailangan pa siya mag-resource kung alam nila sinungaling, di pa. Reliable pa ba yon? Kasi in aid of legislation to, hindi to prosecutorial investigation. So, kung ikaw naniniwala ka na yung first person mo, sinungaling, bakit mo pa siya gusto tanungin?
Ano pa bang gusto mo malaman? Alam mo pala sinungaling to, di ba? Aha. Unless ang intention mo is i-prosecute do o mag-establish ka ng ebidensya laban sa kanya para ipakulong siya. Which Okay. is trabaho na ng prosecutor yon. Okay, yung death threats niya, na-discuss ba sa inyo, Attorney David, ni Alice Guo? Yan, alam mo yung death threat, matagal na yan sinasabi sa akin yan. Before pa siya Before pa umalis. tumakas. Oo, matagal na yan. Kaya nga ako, nung sorry siya sa akin, bakit hindi niya masabi sa akin nasa Pilipinas siya? Ay, Oo wala nga. siya. Sinasabi niya nasa Pilipinas siya. Naintindihan ko naman kasi nagawa niya yon dahil takot. Tsaka, yun na nga hindi nga natin alam kung talagang tumakas siya o itinakas siya. Kasi mga malaking tao kasi yung Okay. matatamaan. Oo, dahil nga, kaya nga, pinacilitate yung pag-ano niya ng mga ganon, pag-alis niya. Against her will. Kasi hindi ko pwedeng i-divulge yan. Pero pagdating ng proper forum, malalaman din natin. Okay. Oo. Kasi yun nga di ba? Parang may nag-facilitate, parang sunod-sunuran lang daw siya sabi niya Silang tatlo, oo. Oo. Kailan niyo po, eto naman, yung kay Wesley Guo, may surrender filler ba o paano? Kliyente niyo rin pa si Wesley, attorney? Mas malamang kasi sa akin nagko-consulta. Actually, meron na kaming lawyer-client privilege. So, oo. Pero wala kaming engagement. Aha. So, babalik din siya, si Wesley Guo. Gusto niya kasi ano pa ba ang gagawin niya doon? Diba? Oo. Wala criminal case. Ito lang naman kaso niya eh. Okay. Kung warrant. Okay, Attorney David, yung bagong contempt sa Senado, so, saan mananatili itong si Alice Guo? Doon sa custodial o sa Senate? Kasi ang criminal cases will always take precedence over any legislative. Okay. So Opo. doon sa kung ano sabihin ng RTC. Aha. Pero sa susunod na hearing, padadaluhin niyo pa si Alice Guo? Hindi na kasi issue yung padadalhin kasi talagang dadalhin siya doon ng Okay. PN. Oo. Oo, utos ng korte na yun no? Oo. Oo. Ay, maraming salamat po. Ingat po, Attorney Stephen David. Yes, sir. Okay. Thank you, Ingat sir. po. Okay. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.